may dati kinalaman sa television? Kaya lang po yung medyo sa work. Sa work? Yung kasama ba kayo sa trabaho? Kasama din po namin si Joanna. Kilala mo yung Joanna? Matagal po na pong hinapin. Anong pangalan? Lona? Donna. Donna. Lona? Donna. Ah, Donna. 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 Anak? Maharap ako sila. Hindi mangarap. Pag hindi alam, masasabihin mo yan. Unang tamas. May pamilya ka na rin. May asawa ka na rin. Ano na ka ba? Wala sa picture sa mga anak ko dala. Kambal po ano? Tambal. 5 years old. Oh, hirap nun. Sino nag-aalaga? Yung binan ko po. Nasa kasal pa ng Ayaw ang biyanan mo, doon din nakatira sa ano? Sa Teresa. Ako pamilya, pareho tayo. Ano yung babae lalaki? Lalaki po parehas lalaki. Lalaki parehas? 5 taon na. Hindi ka nito yun. Ayan, yan. Ganyan kalaki. Mag-aalit ngayon. Tapos dalawa pa. Mahirap yung... Pag kasi dalawa magkasabay mahirap. Kaya wala lang yung mga walang pamilya sa saway. Ayan ang trabaho ng mister mo. Sa Alpha Mall. Sabi na pang maraming saan pa maglo sa inyo? Sa Alpha. Sa inyo. Sa akin na lang. Anong pangalan ng ano mo doon na? Mister mo? Jordan. Jordan. Bibitan ng mga pangalan dito. Yung sa Sinduan. Christian ko niyo. Asawa mo. Kasi po kami nag-Christian sa Saan ba kayo nagka-church? Sa The Promised Land. Sa may nasa Promised Land. Malakas pa. Ganda mo na ganun niya. Malakas pa. Promise niya. Saan yung lugar yun? Sa may nasa rin. Nasa rin. Nasa rin. Ano? Nasa rin ba yun? Base ano po? Hindi wala pa sa Facebook. Bandang ano lang. Yung school po doon. Ay, oo. Ano? Hindi lang. Pako? Opo, pinago na po. Yung mga yun, may school doon. Kasi nagkaroon na po ng sarili. Praise God. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa, sa mga nananayang po sa Father's House Christian Center. Tayo makasimula ng sagawa ng Panginoon. Hallelujah. Gawin na natin ng Diyos ang isang masilang mawini, walang pangalan ng Panginoon at purihin siya. Hallelujah. Gawin na natin ng Panginoon.
my strength. One more time, the joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. It's the fat and drink sweet, send portion to those who are weak. The joy of the Lord is my strength. Once again, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. It's the fat and drink the sweet, send portion to those who are weak. The joy of the Lord is my strength. Once again, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Praise God. The joy of the Lord is my strength. If the fat and drink the sweet, send portion to those who are weak. The joy of the Lord is my strength. For the last time, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Yes, Lord, the joy of the Lord is my strength. If the fat and drink the sweet, send portion to those who are weak. The joy of the Lord is my strength. I am free, I am free, I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I am free. One more time. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. One more time, I'm free. Hallelujah. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. For the last time, I'm free. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. Sa kapalapakan po rin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Glory. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Thank you, God. Bless Panginoon. At malamalik na awitin na natin siya. Give thanks. Give thanks to the grateful heart. Hallelujah. And thank you, Lord. Praise Jesus. Dahil wala lang sa kayo, bigyan natin ang Panginoon at bigyan tayo sa presensya ng Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks.
awit na ng Panginoon, tayo magpasalamat sa ating Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let us sing. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us more. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for last time. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Jesus, ang pamilaan ng Panginoon, I come before you today, O God. And there's just one thing I'll say. I come before you today. Yes, O Lord, hallelujah. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, God. One more time. Thank you, Lord, for all you've given to me. Yes, Lord. For all you've given to me. Yes, O God. For all the blessings. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, God. Just thank you, Lord. Grateful heart, hallelujah. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. One more time, let us take on. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. Verse 3, yes, O God. For all you've done in my life, yes, O God. Hallelujah. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. One more time, let us thank God. Thank you,
Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, hallelujah. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord God. One more song. Thank you, Lord. I just want to thank you. It's not the way natin. Palakpakan ng Panginoon. Taas natin ang Diyos. Tawagan natin ang Diyos ng buwan. Diyos ng tunay. Tuwihanan natin at ang lupa. Our Savior God, Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord God Almighty. All glory, all worthy. God, you are holy, holy, almighty God. Purihin ang Panginoon. Dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon. Panginoon, Panginoon. With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arm. I will bless your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. One more time. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I just want to thank you. For the last time, thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. For the last time, thank you, Jesus. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Isa pa man ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus Christ, our Savior, our Father, our Holy King. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Thank you, Lord God. Para sa ating announcement, meron po tayo panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday. Ating worship schedule, morning devotion natin, Monday to Sunday, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. Darating 9 a.m. ang ating Sunday school sa pagtuturo, sa pag-aaral, salita ng Panginoon. Kung mga katanungan kayo, tayo attend ng 9 a.m. ng Sunday school. At 10 a.m. naman ang ating morning worship natin sa linggo. At sa gabi naman, 6:30 naman sa evening worship natin. At ating weekly service every Wednesday, 9 ng gabi, same time din ng ating service. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sama din natin mga government officials. Dalangin natin ang paghimasok ng salita ng Panginoon sa loob ng gobyerno. Dalangin natin ang pagliligtas, pagkakilala ng mga mamumuno sa ating bansa. Pag-pray din natin ang international leadership natin, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sa ating natin, ating national leader, Pastor Boy Disipina, pati na rin ating mga regional leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Naro Butay, Pastor Ernie Arete, Pastor Charlotte Arias, Pastor Yel Cyril, at ang ating Mother Church, Pastor Rico Pinalera. Dalangin natin ang kalakasan ng ating mga pastor, na mga magawan, kalusugan, kasigahan, ay pag-pray din natin. Sama din natin panalangin sa Panginoon, Pastor Person Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saler, Pastor Marceliano, Pastor Bo Canyosa, Pastor Jun China, Pastor Sam Pulpul, Brother Jimson Gaygon, Brother Noel Abaca, ng Caloocan, ng ating missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Indonesia, Japan, at patuloy din natin ating mga kapatiran sa Vietnam,
At sama din natin ang mga granddaughter church ng Baclaran, Pastor Larry Dumaya, Pastor Benny David, Pastor Leonard Shares, at Pastor Jess Pancho. Sama din natin pag-pray ang bayang Antipolo Upper, ang ating pastor, Pastor Luis Lucena, ang kanyang sambayan, spiritual breakthrough, financial breakthroughs, and vision and deliverance, Sola King, at ang ating church lot building, pag-pray din natin at ang transportation vehicle ng ating church. Pag-pray din natin ang mga healing requests, kumpletong kagalingan, mga prayer requests, Pastor Garcia, Brother Noro Tataro, Bonifacio Service San Pedro, Lila Lawrence Agadulo, Pastor Comping, at ilapit na sa Panginoon din kung meron mga karamdaman ngayong gabi. Pag-pray din natin kung may mga burden o may mga problema at kinakaharap, ay ikaasa natin sa Diyos dahil ang Panginoon ay kasama natin magdudulkas niya. Hallelujah. Pag-pray din natin ang aking activities. Ito pong Jubilee service natin sa Church ng Baclaran, November 29, and the last Saturday of the month, at ang ating impact team next year sa ating Church, March 21, 2026. At mga karagdagang pabalita, ang ating pastor ang mag-uulat. Praise God. Bago tayo lumako pa sa gawain ng Panginoon, tayo mananalangin at kasama tayo sa panalangin ni Brother Atong. At bago tayo manalangin, pupuri natin ang mga palakpakan ng Diyos. Taas natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Glory, glory to you, God Almighty, and all glory to Him, the Lord, that we love God. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Diyos o God, ang wala, kami pa rin, Panginoon, Lugad, dumadalangin sa iyo, Lugad, tulungan niyo ang aming bansa, Panginoon, Lugad, tulungan ng ulo, Panginoon, Lugad, kayo pa rin, Lugad, ang pumagitna, Panginoon, Lugad, kayo pa rin, Lugad, ang hari sa kanila, Panginoon, Lugad, kayo pa rin, Panginoon, Lugad, ang magbigay, Panginoon, Lugad, sa mga mamulo, Panginoon, Lugad, ang pag-aayos, Panginoon, Lugad, sa aming bansa, Lugad, kami pa rin dalangin, Panginoon, Lugad, ang mga napag-isarapan ng aming mga international leaders, national leaders at mga regional leaders, Panginoon, God. Amin dalangin pa rin, Panginoon, God, ang iyong pagsama, God, ng iyong banal na Espiritu, God, sa kanilang mga buhay, sa iyong gawain, Panginoon, God, at ang iyong salita pa rin, Panginoon, God, o patuloy gumabay sa inyo, sa kanila, Panginoon, God. Amin dalangin pa rin, Panginoon, God, ang may mga karamdaman, Panginoon, God, ay pa rin namin, Panginoon, God, pinagaling niyo na po sila, Panginoon, God, dahil lumbalik na po kanilang kalakasan, Panginoon, God, sa gabing ito, Panginoon, God, ang magbulan, Panginoon, kayo ang magsama ng iba ng Espiritu sa gabing ito, Panginoon, kayo pa rin ang pumagitna, Panginoon, God, lalabas kami pa rin, Panginoon, God, sa inyong gawain, dalang niyo pagpapala, pag-iingat, Panginoon, God, sa mga misang dalang sa pangalan ni Jesus. Amen. Magkamayan tayo. Hallelujah. Praise God. Okay, ulitan natin ang Panginoon at tayo happy now. Okay, so sa ating ilang mga pabalita, okay, ang ating Jubilee ay November 29. Impacting dito sa Antipolo, mga March 21, 2026 na yan. So, yan ang yung ating ilang mga activities. Wala pa tayong okay, so aking nga pala ni Senate up na doon sa kanila doon sa ano ba yun? Pantay. Pero hindi mo pantay kanugana din nakakanta tayo doon nakita ko dati rin tao doon kaya sa Sabado pupunta tayo doon
tayo, mga alas 4, siguro pwede na yun, alas 4. Sama natin sa sama kayo ha. Sama kayo para makapagano tayo doon sa pamilya ng Juana. Manos, yung mga magsabi, manin natin, kung magpunga doon, ang gawain ng ating Panginoon. Kung ating kahinugan ng Panginoon, pagkito sa kuwan, kaya nasabi ko nga, kailangan talaga na sa sakyan. Kailangan talaga na sa sakyan. Nakakasama ka sa akin, no? Nakakasama ka, no? Nakakasama ko. Dito po. Ano ba oras labas mo? Grabe na po. Pwede ba mag-update ka? Pwede? Ano makasunod na letter? Kailangan kasi natin yung ipag-pray natin na makakuha tayo magkaroon tayo din sa sakyan na hindi pa pwede natin ang tricycle namin na kaya daw sila nagtatabi rin ng building machine dahil daw marami daw paklas yung nila dahil sa yun, sa ganda ng daan. So yun lang ang ilang babalita. Punta tayo noon sa Saturday, yung darating, nagkasabi ko na, ang style lang natin, kung ano yung ginagawa natin dito. Yun na yun, magdadala tayo ng magdadala natin. Magdadala tayo ng dyan, doon tayo magsagawa ng gawain ng ating Panginoon. Kung naman nakalusok kasi hindi na ako senior, ewan ko lang. Dadalot ba siya sabi ko, buo agad si Corazon okay ba sa'yo? Gusto ko yun. Hindi na ibig si Renato okay lang po sa akin pasok yun. Kaya, okay, so yun ang ating quality, ating ilang kabalita na sasagawa natin at magiging regular na natin yun. Nalangin natin na pati doon sa anong gawin yun? Doon sa Puting Bato ay magkaroon din tayo ng gawain at mayroon isang pamilya doon na magsisimula ng mag-involve sa atin. So ipanalangin natin sa Panginoon ang pagpanalangin ng Diyos. Amen. Malaki ang gawain dito. Kapag nga nakikita ko, sabi ko malaki, kailangan talaga ng sasakyan sa totoo lang. Kailangan talaga ng sasakyan. Kaya nang pumunta rin si Pastor Obed, kung ano natin, ay sinabi niya na ipag-pray niyo na magkaroon kayo ng sasakyan na kuwan. Yung pambabag talaga, yung sabihin ng sasakyan talaga na pag-church na papunta na kahit saan sulok. Kaya siguro nakakama ni Pastor Obed na maraming mga barangay na lalaki. Ang barangay sa Lucy, pinakamalaki yan sa lahat ng barangay sa buong Pilipinas. Yan ang pinakamalaki sa aking pagkakaalam na barangay sa buong Pilipinas. Kasi yung barangay sa Lucy na yan, abot na yan, alam ko abot hanggang Tanay yan Dikit yan hanggang Tanan. Muntik na nga daw punta na yan, maging isang bayan, muwalag sa aming tulong, maging isang bayan. Yan may narinig ko lang sa kanila, yung nasa lokal na pamahalaan, narinig ko lang sa kanila na muntik na tao ang muwalag at maging isang bayan din. Okay, so yun lang, wala na akong nalimutan, yun lang ang ating ilang activities na ating isasagawa. Tulad ng ating parating ginagawa, lalo na itong ating mga in-announce, mga activities. Alam niyo po, lahat po yan, kailangan yan ng pananalapi sa tutulad. Kailangan ng pananalapi. Ang gawain po ng Diyos ay hindi susulong kung walang pananalapi. Lahat. Tulad nga na sinabi ko, pati yung pagpupulong doon sa Luneta, pinunduhan nila yun. Nakita yung sasakyan din ni Ivy. Nakita doon, mga namimigay ng pagkain.
niya pinupuntuhan yan. Meron niyang finances na needs. Kaya ano yun? Ano pala, magkakalupati pala siya ito. Kaya pala, buwan. Okay, so lilipong tayo ng pananalapi para sa kawalan ng ating Panginoon. Tulad ng ating sinabi, kailangan ng pananalapi ng gawain ng Panginoon. Kaya panalangin ko, kasama niyo sa panalangin, pagpalain ng Diyos at kanyang gawain, na ito ay pagpalain ng Diyos at patuloy na sumulong. Okay, tawagan ko si Ronel para tayo pamunahan dito. Praise God. Hallelujah. Tayo ay manalangin sa Panginoon. Dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa, at dalangin ko pagpalain mo ang iyong gawain. Ikaw ang magbigay ng pagsulong o matapunan lahat ng aming mga needs ng gawain mo, Panginoon. Upang ang gawain ito ay maabot sa pamamagitan ng iyong salita. God, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God, o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon, and then I can deliver. Praise the Lord. Minsan, bumili ako ng pandesal dito sa may amin. Yung bagong building doon, sa luwa ba yun? Sa luwa. Yung school niya ng Boyata dyan sa may Ginapaw. Ginapaw na isang school. Papunta sa may Ginapaw. Pagka ako doon, dala ko yung motor, nakamotor ako. Bili ako ng pantisal ko pa naman nakapila. Bumili ako ng pantisal, pagdating sa akin. Nalimutan ko. Hindi nga pala nang bibigay ng plastic food. At yung tindahan doon, yung hindi na bibigay ng plastic food. Nabawal kasi, paano naman talaga yan? Kahit sa lupan, kami nasa lupan. Pag bibili ka ng provide mo ng lalagyan. Magpo-provide ka ng lalagyan. Binigay nga sa akin nasa supo, kaya lang may motorsiklo. Sabi ko, mabubulit yan. Hindi ko makakawakan yan. Hirap naman mag-exhibition ka na isang kamay ka na pag nakado sa kaya sabi ko, hindi naman matago yan na plastic yan. Ako rin ko na. Ano ko na ako talaga? Sabi ko, sige, iwanan ko muna yung pandisan. Punta ko doon sa tapat, dahil may tapat ko. Meron doon ako nagiging ng plastic. Ayaw na ilagay ko yung pandisan. Meron talagang gano'n na tindahan. Kung gusto mong ako makita o makabili ng kanilang produkto, mag-provide ka ng lalagyan. Yan ang talagang gano'n. Pero meron kasi namang tindahan, sa sarili nilang provide ng lalagyan. Tulad yan, ito sa tabi natin, di ba? Yung mga lemon, hinihinig natin, provide nila sa yung lalagyan. Pero meron talagang hindi ka tulad ng bawa dito sa Jollibee. Pagpupunta ka kasi sa Jollibee, dadaan ka sa drive-thru. Pati soft drinks nila, provide nila yung lalagyan eh. May hawakan siya. Pero meron talagang lugar, meron talagang pagkakataon
gusto mo makabili, magkaroon ka ng kanilang mga tinitinda, katulad nga doon sa bakery na yaong. Talagang kahit anong pakiusap ko, wala daw sila nakatabi, wala daw na plastic. Bakit ko sinasabi ko, mangungusap kasi ako patungkol sa lalakyan. Yung pagsisiglan. 2 Kings chapter 4, beginning verse 1 to 7. Alamang ito ay alam na ng ilan, pero basahin ko pa, dahil meron pa rin tayong matututunan dito. 2 Kings chapter 4, verse 1 to 7, ganitong pagkakasabi. Sumigaw nga kay Eliseo ang isang babae na isa sa mga asawa ng mga anak ng mga propeta na nagsasabi, ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. At iyong talastas na ang iyong lingkod ay natakot sa Panginoon. At ang pinagkautangan ay naparito upang kunin alipinin niya ang aking dalawang anak. Sinabi ni Eliseo sa kanya, ano ang gagawin ko sa iyo? Saysayin mo sa akin anong mayroon ka sa bahay. At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay, liban sa isang palyok na langis. Na magkagayon sinabi niya, ikaw ay yumao, manghiram ka ng mga sisidlan sa labas, sa lahat ng iyong mga kapitbahay, sa makatuwid bagay ng mga walang lamang sisidlan. Huwag kang manghiram ng kaunti, at ikaw ay papasok at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara sa pintuan at iyong ibubuhos ng langis sa lahat ng sisidlan, iyaw, at iyong itatabi ang mapupuno. Sa kayo'y nilisan niya siya at siya at ang kanyang mga anak at nagsara ng pintuan, kanilang dinala ang mga sisidlan sa kanya at kanyang pinagbuhusan. At nangyari nang mapuno ang mga sisidlan na kanyang sinabi sa kanyang anak, dalan mo pa ako ng sisidlan. At sinabi niya sa kanya, wala pang sisidlan. At ang langis ay tumigil. Na magkagayon ng paroon siya at kanyang isinaysay sa lalaki ng Diyos. At kanyang sinabi, ikaw ay yumahon, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong utang, mabuhay ka at ang iyong mga anak sa nalalagay. Mabuhay ka. Yan ang paboritong memory verse ng pangalan kong anak. Mabuhay ka at ang iyong mga anak sa nalalagay. Kung inasagot, memory verse niya. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, dakila at tapat na Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya o pagpalagi mo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Gamitin mo ang iyong salita na pinagkaloob mo sa iyong amang lingkod. Gamitin mo ito sa ikalalakas, ikaunawa ng aming mga puso at kaisipan. God, maraming pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ng Jesus. Amen. Pinasa angelo, simple paksa, a miracle is important if there is a place for him. Kaya nga sinasabi ko yung sisidlan. Ang himala ay napakahalaga kung mayroon kang paglalagyan dito. Yung pandesal. Gusto mong magtimpla ng kape, masarap ka ulam ng pandesal. Kaya lang, hindi ka pwedeng bumili ng pandesal kung walang lalagyan. Hindi ka magkakabili. Ngayon, ang tema ng ating pinag-uusapan ay isang babae, balo, naging asawa ng isang propeta at may dalawa siyang anak. At ang sabi nito, siya nagkaroon ng utang. Kaya nga, dito po nakita yung sinabi ni Pastor Greg, yung panahon ng lumang kapanahunan, ang tao pag nagkakautang, ang hinihinging bayad, hindi yung mga gamit sa bahay. Ang hinihinging kabayaran ay yung mga anak tao. Kaya noong unang panahon, ang pambayad ng utang tao. Kaya yung tao, kapag naipambayad sa utang, hindi na makalaya yun. Magtatrabaho siya para doon sa amo na kung saan siya ibinayad. At yun ay ayaw na ayaw itong babae. Nag-anak niya yun eh. Paano siya? So, paano siya makasurvive? May utang nga siya at ang gusto ng kabayaran ng pinagkakautangan ay yung dalawa ng anak. Kaya sa madaling salita, nangangailangan siya
siya ng himala. Kailangan niya ng makalusot, makasurvive doon sa kanyang hinaharap. At lumapit siya sa lingkod ng Panginoon at nakikita natin dito, ang Diyos ay napakadali, napaka-easy na gumawa ng himala. At yun ay makikita natin kung mayroong kang paglalagyan. Ito po ipopokus yung ating pag-uusapan. Napakadali kong gumawa ng Diyos ng himala. May pangangailangan ka? Gusto mong makasurvive? Madali yan sa Panginoon dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na dakila sa lahat, walang imposible sa Kanya, kaya lang, anong mayroon sa inyo? Yun ang sabi ng lalaki ng Diyos. Mayroon ka bang lalagyan? Kaya mahalaga talaga yung lalagyan. 3 ang nakita ko ginawa dito. Nabili ng ating ng propeta ng Diyos at ang pangunahin yung pinaka-primary ay yung sinabi na yung lalagyan. Kaya sino po nais ng himala ng Panginoon? Mag-provide ka ng lalagyan. Yun ang una nais ng bigyan ng pansin. Mag-provide ng lalagyan. Ibig sabihin, gumawa ka ng sisidlan. Gagawa ka ng sisidlan. Kailangan mo na kailangan mo na himala ng Diyos eh. O kailangan mo yung tulong niya, kailangan mo may makuha kang favor para sa Panginoon. So dapat maunawaan mo, kailangan mayroon ka sisidlan. Dahil uulitin ko, napakawalang bagay na mahirap sa ating Panginoon. Kaya nang gumawa ng lahat ng bagay. Dapat mo lang gawin, mag-provide ka ng lalagyan. Di ba yun ang utos ng panalangin ng Diyos? Manghiram ka ng mga sisidlan sa mga kapitbahay mo. Huwag kang manghiram ng kaunti, damihan mo. Kasi maghihimala ang Diyos. Kaya dapat mayroon kang lalagyan. Kaya nais ko kong ipaunawa sa inyo, ang bawat gawa ng isang tao ay isang lalagyan. Yan ang dapat natin maunawaan. Kaya kailangan kang gumawa dahil lahat ng bagay na gagawin mo para sa Panginoon ay isang sisidlan. Yun ang huwag mong kalilimutan. Pag nagpatawad ka ng isang tao nagkamali sa iyo, sisidlan niya. Dahil ang sabi ng Panginoon, magpatawad ka at ikay aking patatawarin. So, nakukuha nyo? Kaya lahat ng pwedeng gawin ng tao ay sisidlan niya sa iyo kung ayaw mo magpatawad. Huwag kang umasa na patatawarin ka ng Diyos. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon, pero dapat may provide kang sisidlan. Gusto mong patawarin ka, mag-provide ka ng sisidlan. Ano sisidlan ang dapat mong i-provide? Patawarin mo yung kinasasamaan mo ng loob. Yun ang dapat natin maunawaan. Lucas chapter 7, verse 4. Verse 4 hanggang Lucas, ito yung sabi dito, dito mo makikita yung aking binibigyan ng pansin. Ang sabi dito, at nang magsilaping sila kay Jesus, yung alipin ng centurion. Sabi dito, at nang magsidating sila kay Jesus, ay pinamanit nilang mapilit sa kanya na sinasabi. Dapat siya natawin mo sa kanya ito. Ano yan? Hintil yan eh. Hintil yung centurion. Sabi niya, dapat siya natawin mo sa kanya ito. Sapagkat iniibig niya ang ating bansa at ipinagtatayo niya tayo ng ating sinagoga. Anong ibig sabihin nun? Yung centurion, hindi dapat pahingihan ng Panginoon. Dapat siya talagang puntahan at pagalingin ng kanyang alipin. Ano sabi ng mga inutusan niya? Sapagkat mahal niya ang ating bayan at ipinagpapatayo niya tayo ng mga templo o mga sinagoga. So, sa tuwing at siya pangungusap, sisidlan yun. Dahilan yun para gumawa ang Diyos para sa inyo. O para doon sa centurion, yun ang ibig sabihin nun. At ito po yung aking ipinaabot sa inyo. Tingnan din natin si
1 to 4, at sabi doon, isang lalaki nagngangalang Cornelio. Ano sabi? May isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, centurion, iba pa yung centurion yan, ng pulutong na tinatawag, pulutong Italiano, isa pa rin niya na anointing sa verse 2. Ano palagay doon sa verse 2? Isang taong masipag sa kabanalan, matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sambahayan ay naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Verse 3. Aral ka lang. Next. Ano sabi doon? Nakasabi doon na ang kanyang paniwalag sa isang pangitay na may oras na ikasiyang ng araw na pumasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsabi sa kanya, Cornelio. Hindi ko kasi may tinaperito eh. At siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi sa kanya, ang mga pananalangin mo at ang iyong mga paglilibos, pagbibigay, ibig sabihin ay nagpailanlan ng isang alaala sa harapan ng Diyos. Sisidlan yun. Kaya nag-meet niya, nakita niya ng personal ang anghel ng Panginoon dahil napakarami ng ginagawang sisidlan sa buhay niya. Prayer. Ano sabi nung araw-araw na nanalangin? Sisidlan yun. Kaya pagdako mo rito sa gawain ng Diyos na ikaw ay nananalangin, yan ay sisidlan. Gumagawa ka ng sisidlan. Yung minimintay mo yung takot mo sa Diyos, at sabi ka may takot sa Diyos, sisidlan yun. Gusto natin ng pagpapala, hindi ka marunong manalangin. Saan nilalagay ng Diyos yung pagpapala? Wala kang sisidlan. Sabihin sa'yo ng Panginoon, magdala ka ng sisidlan. So makukuha niyo ba kung bakit natin ito ginagawa? Kung bakit natin ini-exercise na magkaroon tayo ng takot sa Diyos? Kung bakit sinasaling natin yung pagsamba sa Panginoon? Sisidlan yan. Hindi mo lang naunawaan yan ay sisidlan. Saan isisilid ng Panginoon? Anong dahilan para gumawa ang Diyos para sa buhay mo? Meron ka bang paglatad yan? Ano sabi mo? Nung maubos na yung sisidlan, anong sabi ng babae? Anak, magdala ka pa ng sisidlan. Anong sabihin ng mga anak niya, dalawang anak niya, wala nang sisidlan. Tumigil ang langis mula doon sa kalayo. Ibig sabihin, pag walang sisidlan, walang himala. Kaya aasa ka. Hindi ka nananalangin, aasa ka. Makakakuha ka ng biyaya sa Diyos, hindi ka natatakot. Aasa ka sa Panginoon, hindi mo siya kinikilala. Anong sisiglan ang dala mo? Ano sabi na siya naglilibos? Ano sabi ron? Napailaglag na isang alaala sa harapan ng Diyos. Napakagandang sisiglan. Ano ibig sabihin? Tingnan din natin yung si Jabez. Si Jabez. Alam niyo si Jabez, isang anak sa kahirapan. Di magandang buhay niya. Ipinanganak siya na yung kanyang dumanas ng matinding hirap. Sa sobrang hirap, hindi malimutan ng ina niya. Kaya ipinangalan sa kanya, Jabez. Muntik na maging Jabez. Lalo na mahirap yun. Jabez. 1 Corinthians chapter 4 verse 10. Unang Chronica chapter 4 verse 10. Pero si Jabez, hindi niya tinanggap na gano'n na nga siya. Kung gano'n ang tingin ng magulang niya sa kanya, hindi niya tinanggap yung gano'n. Gumawa siya ng sisidlan para tumugon ng Diyos sa kanya. 1 Chronica chapter 4 verse 10. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel at nagsabi, O ako naway iyong pagpalakihin, palakihin ang aking hangganan, at ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan na huwag akong maghirap. At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang ibig-ibig. Kasi gumawa siya ng sisidlan. Ako ang ibig ko sabihin, mahirap pumunta sa isang lugar
Kukuha ka ng isang bagay tapos wala ka namang sisidlan. Mahirap yun, lalo nang kukunin mo yung langis. Napakahirap yun. Wala kang sisidlan. Yun ang pinapakita ng ating pinag-aaralan. Isa pang bagay yung makikita natin, pananampalataya. Ang pananampalataya po yung sisidlan. So, yun ang sinasabi. Kaya huwag mo lang yung pananampalataya. Pananampalataya lang. Sinasabi ng ilan, lalo na ng iglesia ng tao, pananampalataya lang. Ligtas na. Hindi mo na naunawaan ang pananampalataya ay pinakamalaking sisidlan ng tao. Hindi ka po pwede gumarap sa Panginoon nang wala kang pananampalataya. Makikita natin yan sa Genesis chapter 22, verse 16 to 18. Nabasahin po, Genesis 22, 16 to 18. Ito yung inihandog ni Abraham yung kanyang anak na si Isaac. At sinabi sa aking sarili, ang Diyos na nagsasalita dyan, at sinabi sa aking sarili, sumumpa ako ang Panginoon sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Nasa pagpapalay, pagpapalain kita. At sa pagpaparami, paradamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit. At gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. Kakamtin ng iyong binhi, ang pinto ang bayan ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa. Sapagkat sinunod mo ang aking binhi. Bunga ng kanyang pananampalataya ni Abraham, ginawa niyang sisidlan si Isaac. Ano naging kapalit mo? Iba yung pagpapala. Dahil may ginawa siya eh. Anong sisidlan ang ginagawa natin? Yun ang ibig ko sabihin. Maraming sisidlan ang pwedeng gawin natin. Ito pa isa pang halimbawa, yung pagtatago ni Bartimeo ng kanyang palawan. Bakit ginawa ni Bartimeo na yung palaban niya, nakalakip na yun yung kanyang kaulayaw, pag may sunstorm, ipinantakak niya ng katawan niya, naando siya sa isang sulok, na isa siyang bulubin. Kukunin lang niya yung kanyang palapag, tatayo siya sa isang sulok, katanin siya, habang malakas yung sunstorm. Pero nung siya makita niya si Jesus, tinapon niya. Mark chapter 10 verse 50. At siya, pagkatapon ng kanyang palabal, ay nagpadaling tumindig at lumapit kay Jesus. At nang makita ni Jesus, gumawa siya ng sisidlan sa pamamagitan ng pagtatapon ng isang bagay na mahalaga sa kanya. Anong sabi ng Panginoon? Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Nasahin mo ng personal mo. At pag-irinin natin ito. Tulad yung gagawin niya, may pasok siya. Hindi mag-aano daw siya, mag-a-update siya. Di ba magtatapon yun? Mahalaga yun. Pero itatapon niya, alang-alang sa sisidlan. Ulitin ko, anong sisidlan ang ginagawa natin? Kailangan natin lumala. Gusto natin ang pagkilos ng Panginoon, pero anong sisidlan ang ibinutulay mo? Thank God na, ikaw ang magpupubay niyan, hindi ang Panginoon. Wala tayong nakita rito na sinabi ni Eliseo, halika, maghahanap tayo ng sisidlan. Ano sabi niya? Maghanap ka. Ibig sabihin, ikaw ang magpupubay ng sisidlan mo. Individual yan, hindi mo pwedeng iasa sa ibang tao. Kaya yung pagkatapon mo, pagbabaliwala mo ng mga bagay na mahalaga sa iyo, may pasok ka. Pero yung na mo gawain ng Diyos, pagpupubay ng sisidlan niya. Yung paisa, pagdalo sa gawain ng Diyos, tingnan nyo yung sabi ng Acts chapter 2, verse 46 to 47, ang sabi lang ng mga SDA o mga SDA. Ano nyo ba yung SDA? SDA Seventh-day Adventist. Ang ginagawa daw natin araw ng linggo ay pagsampa sa demonyo. Ang sabi rito, Acts chapter 2, verse 46 to 47, at araw-araw sila nagsisipanatin
Iban sa pagkakaisa sa templo. Araw-araw sila nasa templo. Ay mas demonyo pa rin mga apostol sa atin. Dahil araw-araw siya nasa gawain ng Diyos. Hindi lang Sabado. Sila Sabado lang. Yung mga apostol, araw-araw nasa gawain ng Diyos. At anong bunga nun? Ang sabi roon na nangapupuri sa Diyos at nangagkakaroon ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon. Araw-araw yaong nangaliligtas. Gumagawa ang himala ng himala ang Panginoon. Nagkakaroon na kukuha nila ang favor ng taong bayan. Pag nasa iyo ang puso ng taong bayan, magandang na niyo. Himala ng Diyos yun. At nangyayari yun dahil gumagawa sila ng sisidlan. Lagi silang nasa kawain ng Diyos. Saan mo pa sisidlan? Pagpunta doon sa Sabado, doon sa pantay, sisidlan yun. Pagbabahagi ng salita ng Diyos. Aklat ng awit 126, verse 5 to 6. Sila na nagsisipaghasik ng may luha. Alam niyo, mahirap maghasik ng salita ng Diyos. Pagdating mo doon, mapahabol ka pa sa aso. Pagtatabuhin ka. Nasabihin, walang tao, pero daming sinila sa pintuan. Totoo yun. Ang sabi nito, sila na nagsisipaghasik ng may luha ay magsisiangin ng may kagalakan. Siya na lumalabas at tumiiyak na nagdadala ng binhi itatanim. Hindi itatanim salita ng Diyos yan, itatanim mo sa puso, isipan ng mga tao. Siya'y di sasalang babalik na may kagalakan na dala ang kanyang mga tangkas. Mayroon daw kagalakan. Diba ang kagalakan ng puso ng isang tao na magbahagi ng salita ng Diyos? Kapag nakakapagdala ka ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, di ba man ang pakiramdam mo? May himala doon. May pagsama ng Diyos. May favor ng Diyos doon. Ano sabi roon? Mawawala yung luha mo. Yan ang sabi dito, mapapalitan ng kagalakan. Yan ang isang malaking katotohanan. At yung nangyayari kung ikaw ay gumagawa ng sisidlan. Sisidlan ng paghahasik o pagdadala ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon. So yun yung sinabi ng Panginoon. Eliseo sa ating pinag-aaralan. Kailangan mag-provide ka ng sisidlan. Yan, siguro naunawaan nyo na kung ibig ko sabihin. Matutong magpatawad kasi sisidlan yun. Kapag marunong ka magpatawad, matuto kang maging bukas sa kapwa mo kasi sisidlan yun. Pag bukas ka sa kapwa mo kasi sisidlan yan. Maniwala ka. Si Casey na nawala ng cellphone, binalik sa kanya. Sa mga nalulog niya, at hindi nawala. Cellphone na telefon. Pangalawa, na binigyan ng pansin ko na binanggit ni Eliseo ay sisidlan. Pangalawa, ang binanggit niya, hindi man binanggit niya ng diretsyahan, pero makikita natin doon yung katotohanan. Isa pa babasahin ko. Sabi rito, anong gagawin ko sa iyo? Saysay mo sa akin, anong meron ka sa bahay? At sinabi niya, ang iyong lingkod ay wala. Ano mang bagay sa bahay, hindi pa sa isang palyok na langis. Napagkabay, sinabi niya, ikaw ay yumaon. Manghiram ka ng sisidlan sa labas sa lahat ng iyong mga kapitbahay. Sa makapitbagay ng walang lamang sisidlan. At huwag kang manghiram ng kaunti. Ito yung pangalawa. At ikaw ay papasok. At ikaw at ang iyong mga anak at magsasara ng pintuan. At ibubuhos ang langis sa lahat ng sisidlang yaon. At iyong itatabi ang mahuhulog. Magsasara na ro. Pangalawa na nasa bigyan ng pansin. Posisyon. Pagkatapos mong gumawa ng lahat ng sisidlang, ayusin mo yung posisyon mo. Ilagay mo ang iyong sarili sa tamang posisyon. Dahil kung wala ka sa tamang posisyon, may dala ka ng sisidlan, wala pa rin himala.
Ilagay mo yung sarili mo. Ano sabi? Kung pumasok ka sa bahay mo, ikaw at ang iyong anak, isarado mo ang pinto. Ano ibig sabihin nun? Posisyon. Posisyon ka. Ibig sabihin, iposisyon mo ang sarili mo sa kalooban ng Diyos. Sa pinakasentro na kalooban ng Diyos. Posisyon, napakahalaga sa miracle ng posisyon. Yan ang huwag niyo pong kalilimutan. Ang salita ng Panginoon kay Pedro, kung hindi niya sinunod at inilagay sa posisyon ng sarili niya, walang himala. One time, si Jesus at ang mga alagad, may dumating ng mga tao na nabigay ka at sinisingil sila sa buwis. Ang sabi ng Panginoon, Pedro, pumunta ka doon sa laot. Magdala ka ng kalingwit. Yung kawit, lagyan mo ng kamay, ihitsa mo doon, ihagis mo sa gitna, at mayroong kakagat na isda. Yung unang kumagat na isda, pukahin mo yung bibig, makikita mo ang isang kalento. Ibayad mo sa kanila. Buwis mo at nating dalawa. Ano ibig sabihin? Posisyon nyo. Dati niyang trabaho yung isda. Ibig sabihin, kung pumunta ka doon sa laot, ibig sabihin, iposisyon mo yung sarili mo. Ano ibig sabihin? Hindi po pwede mangyari yung pumunta ka doon sa laot. Sabi gano'n, wala na siyang dalang ng pamilya. Simple pupunta siya sa bahay niya, kukunin niya yung dami ng ginagamit na pamalakaya, pupunta sasakay uli siya doon sa bangka, pupunta sa gitna ng laot, uupo, maghihintay na may sulipat doon sa kabila. Ibig sabihin, kung nakaganon ka na, nakaposisyon ka na. Ano ba ibig sabihin? Nakaposisyon ka sa pinakasentro na kalooban ng Diyos. Yan ang ibig sabihin nun. Hindi mo po pwedeng makuha ang himala ng Diyos na wala ka sa tamang posisyon. Ibig sabihin na dapat makakatisuran ka, Matthew chapter 17 verse 27, na dapat makakatisuran ka, tayo nila ay pumalong ka sa dagat, ihulog mo ang kawin, at kunin mo ang unang isang bitaw, pagka naito ka muna ang kanyang bibig, masusuntungan mo isang siklo, kunin mo, ibigay mo sa kanila sa ganang akin at sa iyo. Ang nagsalita nito, sa babaeng bao ay si Eliseo. Nang karoon na isang pagkakataon, si Eliseo ay mayroong kailangang buhayin na anak, isang bata. Iniutos niya kay Giisi, hindi bumalik, hindi lang buhay yung bata. Kasi si Giisi, hindi nakaposisyon ang puso. Makikita mo naman yan, hindi nakaposisyon ang puso niya. Kaya nga natakay ko niya. Pagkaralan niyo kung paano ko nasabi yun. Nasabi nito, yung isang halimbawa ginawa ni Eliseo para bumalik ang kaluluwa ng bata. Nasabi nito, 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4 verse 23. Ganito pa sabi, at siya'y pumasok na, at sinaman, at sinarhan. Kita mo siya nagsabi doon sa babaeng bao, kaya nung siya mag-demonstrate ng pananampalataya, sinarhan din niya ang pinto. Kasi pamantayan niya yun eh. Siya'y pumasok na at sinarhan ang pintuan sa kanilang dalawa at dumalangin sa Panginoon. 34. At siya'y dumapa sa ibabaw ng bata, ininikit ang kanyang bibig sa bibig niya, at ang kanyang mga mata sa mga mata niya, at ang kanyang mga kamay sa mga kamay niya, at siya'y dumapa sa kanya, at ang laman ng bata ay tumingin. Ano nakita niyo? Ang nakikita ko yung posisyon. Kailangan ko kinikit yung bata sa mata, yung ilong sa ilong, yung dulo ng ilong nila, kailangan magkatama, yung bibig nila, kailangan tanaman, o yung patay na pagtanong, kailangan yung kamay niya, nakaganon din. Kung anong posisyon ng patay, ganon din ang posisyon niya. Pagkatapos bababa siya, uulitin niya kung ano yung posisyon, ganon. Ang nakikita ko dito, posisyon. Saan ka nakaposisyon? Kaya ang posisyon ko, mga kapatid, sa Panginoon, napakahalaga. Kung itutuloy yung binasa natin na buhay ang bata. Ang sabi, ang bata ay pumahing
at umalik ang kanyang buhay. Ang posisyon ko'y napakahalaga sa maraming bagay. Puntahan natin ang pangyayari kay Adan at Eva. Kung hindi niya inayos ang tinatayuan nila, walang maaayos sa buhay nila. Alam natin ang nangyari. Bakit nagkasala si Adan o si Eva? Si Eva kasi muna nagkasala eh. Bakit nagkasala? Ano yung sinasabi ko ni Pastor Boy? Kasi iniwan ni Adan. Ang layo ng posisyon ng dalawa. Yung isa na doon, sinamantala ng diablo. Nagsusulong si Eva. Totoo ba na kapag kumain ka ng bungay, mamamatay ka? Kaya ayaw na ayaw ni Pastor Boy na ang mag-asawa ay maghihiwalay for the sake of money. Ayaw na. Maghihiwalay kayo dahil lang sa pera. Ayaw niya na Pastor Boy. Kung mag-a-upload, isama mo ang asawa mo. Kasi mahirap yung hindi maganda ang posisyon. Hirap yan. Sa relasyon, mahalaga ang posisyon. Kaya anong sinabi ng Panginoon? Adan, Genesis chapter 3 verse 9. Aklat ng Genesis chapter 3 verse 9. Adan, Eva, saan kayo naroon? Bakit nagsalita ang Panginoon ng gano'n? Umuling siya. Alam niya lahat ng bagay. Walang bagay na naitatago sa kanya. Pero bakit nagsalita siya? Saan kayo naroon? Ang dahilan, wala sa posisyon ang mag-asawa sapagkat nagtago. Kaya yung mga nagtatago sa gawain ng Diyos, wala sa posisyon niya. Nasa danger zone ka. Ulitin ko, walang nagtatago ng taguan na nagtatago sa liwanag. Yung mga naglalaro ng taguan sa liwanag ng buwan. Yan. Wala sa harap, wala sa likod. Mga bata, di ba? Kasi may mga tuso na doon nakasuksok sa puno ng yung kaya. Ikaw ay naman doon sa halikod ng puno na nakalagay. Kaya angat ng say! Kaya, di ba? Kaya ang sinasabi ng taya wala sa harap, wala sa likod. At yung nagtago, wala akong nakita nagtago na nasa liwanag. Kaya ang sabi ng Panginoon, saan kayo naroon? Kaya napakahalaga ng posisyon mo para makagawa ng himalaan Diyos sa buhay mo. Paano maghihimalaan Diyos sa buhay mo? Ang layo ng posisyon mo. Hindi mo magawang i-involve ang sarili mo sa gawain ng Diyos. Kung hindi umalis si Eva at Adan sa pinagtataguan nila, hindi na makakausap ng personal ng Panginoon. Walang kaayusan na magaganap sa buhay nila kung hindi na inayos ang posisyon niya at nanatili siya doon sa pagkatago. Anong proteksyon na magagawa ng sino mang makapangyarihan kung ang tutulungan naman niya ay wala sa tamang posisyon? Hindi na alam kung saan naroon. Yan yung sabihin ng Panginoon ni Eliseo, isara niyo ang pintuan. Andun ka sa gitna ng bahay mo. Ibig sabihin ng posisyon ang ipinakikita yun. Nakaposisyon ka sa kalooban ng Diyos. Yan ang ibig sabihin. Kaya sa relasyon, mahalaga ang posisyon. Sa pakikinig, mahalaga rin ang posisyon. Mabuti yung may online. Pero sasabihin ko sa inyo sa pakikinig, napakahalaga ng posisyon. Dapat narito ka sa unahan, nakaupo. Hindi po pwede ang pakikinig sa ating Panginoon ng malayuan, ng mayroong distansya. Nasa bahay ka, nakaupo kang ganun. Biglang mayroong tumakong pusa, ahabulin mo yun. Muli ang hinihingi mo naman niya. Huwag nga magulog. Yung pinakikinggan mo na video, wala na. Diba? Biglang sasampa yung anak mo sa ibabaw ng plansyahan. Gagawin kabayo. Tiraan mo, hulog yun. Ano ka naman din kung baba? Diyan baba. O di ba lang na? Yung focus mo doon sa biglang may kakato. Kaya sabi ko yung online service,
Hindi ang 90% legit. Kapag talaga nasa tama ang posisyon, yun ang dapat natin maunawaan. Sa pagpapatawad, napakahalaga ng salitang posisyon. Sa palagay nyo kaya, kung hindi nila tinayos ng mag-asawa yung posisyon nila, may kapatawaran kaya magagawa. Matawag na Panginoon, hindi siya makapagawa, ba't tayo? Ika na yung tawag ng Panginoon. Adan, Eva, saan kayo naroon? Dahil hindi nila inaayos yung posisyon nila. Hindi sila nakikita ng Panginoon. Hindi ko ito sasabihin mo all-knowing ang Diyos. Ito nagpapakita. All-knowing ang Diyos pag nasa tamang posisyon ka. Kita ka ng Panginoon pag nasa tamang posisyon ka. Pagdating doon sa karangalan o dignidad, ang posisyon na napakahalaga. Ano yung ginawa nila doon? Ang ginawa ng Panginoon, pumatay. Kasi ang ginawa ng mag-asawa, tumahin ang dahon ng puno ng higos, pinagkakip sa kanilang katawan. Ay, ang kati-kati doon. Sige pa, kamot ng gano'n. Ang dahon ng puno ng higos. Umamit ka ng Panginoon, tatang mo kayo. Sabi ko naman. Panginoon, naiya po kami kasi kami bukaan. Anong ginawa ng Panginoon? Pumatay siya ng tuba. Nakubuhan tubo, simbolo ng kamatayan ng Panginoon sa ibabaw ng Diyos. At yung balat ng tuba, tinahin ng Panginoon. Talagang madali na ng Panginoon. Kung tayo service mamaya, madali na. Tatahin. At ibinalo dun sa mag-asawa. Yun na sa pero basahin ninyo, Genesis. Sa buong chapter 3, makikita niyo ito sa bandang ngayon ng chapter 3. Ginawa sila ng anong isip? Ginawa ng damit, binalunan sila yung simbolo sa dignidad. Inalis sila sa kahihiyan. Binaluan ka. Pag narito ka, nasa tamang posisyon ka, makikita mo, binabaluhan ka ng Diyos ng dignidad. Ano dapat mo ulitin ko, dito nabanggit ko na one time. Naalala ko kasi binanggit ko ni Mama nung nakaraan, kami susukat sa baklaran. Kasi nabanggit nila. Sister Joy, sabi ni Joy, doon yung yung bangko, doon nangangarap natin si JR, hindi pa ni JR, so binukong ni Mama. Aba, napakinabangan niya yung video na doon. Kasi nagkaroon ng problema sa school. One time, nag-online siya, na-brown out. Hindi din niya na-close yung kanyang account. Tinabukasan, umuwi na siya, brown out na eh. May gumamit. At yung account niya, ginamit yung pambabastos. Doon sa mga kaklase. Pinakikita daw yung uwan. Yung alaka. Yung tinatago sa underwear. Eh, di na principal, na-office niya. Sama mo rin yung baka mo. Hindi mo sa akin yung mga. Eh, kung hindi sa iyo, di sa papa mo. Diba pati ako ginawi? Sa akin daw. Kaya hindi ko alam, hindi na makapasok pala doon sa school kasi nga buha nga naman. Napapahiya na siya, hindi naman niya masabi sa akin. Ako, wala magagawa, dahil pinipilit niya kasama magulang, sumumunta ako, sinabi niya sa akin. Hindi ginawa ko. Sumunta ko na maayos, kakilala ako doon. Ay, pastor pa lang tatay mo. Ako nandun din yung babae na pinagpakitaan ni San Pedro. Nandun din. Dahil yung pamagulang siya, dahil pinapastos daw. Ang anak ko yata, nagkasakitan na yan tayo. Medyo nasaktan na yata si Tia doon. So, sabi ko, sir, hindi po yan sa anak ko. Nasigurado ko hindi. Pinakita ko yung video, nangangaral sa LRT, sa bus, sa nasahan. Ito po, anak ko, yan po, hindi nakabatang
evangelista sa aming sapatos. Nakita ko yung video dahil ako nakalayo sa ito. Umakit ko. Paano nga ba ng mga gawa ito ng batang ito? Kaya alam nyo pala, sa tingin ko kayo ang biktima rito. Kaya nasa humingi ng tawad yung babae at yung magulang ng babae. Kaya sabi ko nga yun, bakit ko binabanggit ito? Kung ikaw ay nasa tamang posisyon, hindi mawawala ang dignidad mo. Yan ang ibig ko sabihin. Pag tinaruhan ka ng Diyos, walang makapag-uubat sa iyo. Pangatlo, at di pa ako magtatapos, instruction. Ano sabi ng lalaki ng Diyos? Pumasok ka sa bahay mo, sarado mo, at ang mapupuno, itabi mo. Pag napuno na yun, ipagbili mo. Bayaran mo ang mga utang mo, at mabuhay ka sa nananalig. Instruction. So yung una, provide ka ng lalagyan. Pangalawa, ilagay mo sa tamang posisyon ng buhay mo. Pangatlo, sundin mo ang instruction ng Diyos. Yung ginawa ni Pedro, instruction na. Mamigwit ka. Pumunta ka sa dagat, instruction yun. Kapag ang tao sumusunod sa instruction, walang dahilan para hindi ka makasumpa. Walang dahilan para hindi magimala ang Diyos sa buhay. Kung sinusunod mo ang instruction, ang mga palakaturo, at mga sinasabi ng ating Panginoon, walang dahilan para hindi mo makita ang himala ng Diyos sa buhay mo. Iyon po natin ang ating mga ulo. Nag-usap ako sa isang simple, kaya nakapag-usap na praise God. At kung pamamaraan lang, ang pinakita dito ng Panginoon. Ang sample ito, a miracle is important if there is a place for it. Una, mag-provide ka ng lalagyan. Lahat ng alam mo, pawang mabubuti. Panatilihin mo, tulad ni Cornelio. Nanalangin siya, pinamalangin ang pagkatawag sa Diyos, nabilihin mo siya, sumasamba siya sa Panginoon, pinakamagandang sisiglan ang ginawa niya. Pangatlo, ilagay mo sa tamang posisyon ng sarili mo at sundan mo ang instruction ng Panginoon. At makikita mo ang himala ng Panginoon sa buhay mo. Praise God. Awitan natin ang Panginoon dahil lahat ito mayon. Awitan natin ang Panginoon. Ginagawa natin pag-provide ng sisigdan. Ikaw ang mag-provide niya. Ikaw ang gagawa niya. At kapag nakita ng Panginoon ang mga sisigdan na ginagawa mo, walang dahilan para hindi maghimala ang Diyos sa buhay mo. Walang dahilan para hindi tulungin ng Diyos ang lahat ng sisigdan na ginagawa mo. Kaya sabi ng propeta ng Diyos, huwag kang manghiram ng kaunti. Damihan mo ang mga sisiglan na gagawin mo. Sa oras ng kagipitan, huwag mo tignan yung kagipitan. Tignan mo yung gagawin mo na sisiglan. Hindi dapat natin maunawaan at ang Diyos ang mag-provide. Dahil ang trabaho ng Diyos na punuin ang mga walang laman na sisiglan. Hindi dapat natin maunawaan. At ang isang sisiglan sa atin, alam mo kung ano? Yung ating katauhan, ang ating katawan.
Ito ang pinakamahalagang sisidlan. Ang isip mo, yan ay isang sisidlan. Ililinis ba natin, ini-offer ba natin, ipinoprovide ba natin ang isipan natin, ang ating puso sa harapan ng Diyos para maging sisidlan ng pagkilos ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, magpapakasakali ako sa online, hindi ka ba tumatanggap sa ating Panginoon? Na inaamin mo, isa kang sisidlan. At dapat ang puso mo ang nag-ahari ay hindi ang iyong emosyon. Hindi ang iyong pagnanais, hindi ang pinakagamang mo, maging ang isip mo. Hindi dapat ang nakasilid dyan ay puro-porno, o lumalulubing bagay, kapalaluan. Ang dapat nakasilid sa isipan mo ay ang salita ng Diyos at ang kalooban ng Panginoon. Kaya kung hindi mo pa ito nagagawa, tanggapin mo si Jesus. Pero Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Nananalangin ako ng isang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Ituloy mo ito iyong sariling panalangin. Ulitin mo panalangin ito, dakilang Diyos. Sa oras na ito, inaamin ko po na mahabang panahon na ang ginagawa ko ay pawang sariling kapakinabangan. Hindi ako gumagawa ng mga bagay na kalulugod mo. Pero sa oras na ito, sinampalatayaan kita. At dahil dito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. At dahil na rin dito, binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kita pumasok, maghari sa buhay ko. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagkakatawad, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mabuhay ko ang panawagan. Bukas ang altar. Pwede tayong lumapit sa Panginoon. May mga sisidlan ka, alam mo yan, pwede mong ihandog sa Panginoon. At pwede ka pa rin makimbak ng napakaraming sisidlan. Hanggang tayo nabubuhay at rin natin ang buhay natin, pwede tayong gumawa ng mga sisidlan na magiging kagamit-gamit sa harapan ng ating Panginoon. Yes, Lord, ang kakalabuhay. Lord, ang kakalabuhay. God, maraming salamat sa iyo, Panginoon. God, maraming mga tao ito na sa kanila. Lord, ang kakalabuhay. Lord, humihit ka bilang Diyos. O God, bless mo ang nananahanan. Mag-usap ka sa kanyang buhay ng kanila. Mga bagay na hindi ko kaya gawin sa kanila sa kahanan. Lord, ang salamat sa kanila. Pagpalain mo ang nananahanan. Lord, hindi ang silente o tahan na nakasama mo sila pag-ilayin. Nagdalamin mo gumawa ka sa kanila. Pagpalain mo siya. Maraming naman niya ang pag-ibigas yung presensya. Yes, amen.
Amen. Praise God. God bless you.